Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon kung bakit marapat na itiwala nating lubos sa Diyos ang ating buhay at kapalaran. Sa leksyong ito ay sasariwain sa atin o ipapaalaala sa atin ang mga mabubuting bagay na ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin na mga hinirang niya na sapat na dahilan upang itiwala nating lubos sa kanyang ating buhay at kapalaran, lalo na sa panahong ito na dumaraan tayo sa mabibigat na mga pagsubok. Dumako tayo sa unang bilang. Ano ang kinalaman ng Diyos sa ating pag-irap at gaano siya kahalaga sa ating buhay? Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Kagilagilalas tayong nilikha ng makapangyarihan sa lahat. Binigyan tayo ng hininga ng buhay. Hinugis o inanyuan tayong bata sa tiyan ng ating ina. At ang anumang ating sangkap, siya ang lumikha. Sa kasunod na bilang, bukod sa kagilagilalas, tayong nilikha at binigyan ng buhay. Ano pa ang hindi mapapantayang kahalagahan ng Diyos sa pag-iral natin? Ang sagot, hawak niya ang ating buhay, pagkilos, at pagkatao. Sa kasunod na bilang, ano ang mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay, kumilos, o magpatuloy sa pag-iral na ang Ama lamang na nasa langit ang makapagkakaloob? Ang sagot, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusig sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Sa makatwid, magmumula sa Panginoon Diyos ang mga bagay na ating kailangan sa buhay na ito. Sa kasunod na bilang, ano pang mga mabubuting bagay na kailangan ng tao na magmumula sa Diyos? Ang sagot, sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayong nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Sa kasunod na bilang, ano pa ang kailangan ng tao? Na ang Diyos lamang ang makapagkakaloob. Ang sagot, ikaw ang naglagay ng kasayahan sa aking puso nang higit kaysa kanilang tinatangkilik. Payapa akong hihiga at gayon din matutulog pagkat ikaw, Panginoon, ang nag-iingat sa akin. Kaya dapat na makilala, maunawaan ng tao na ang Panginoon Diyos lamang ang makapagkakaloob, hindi lamang ng ating mga material o pisikal na kapangangailangan upang mabuhay. Siya rin ang nagkakaloob ng ating espiritual at emosyonal na pangangailangan upang mabuo ang ating pagkatao. Sa Diyos nagmumula ang kasayahan, kaligayahan ng ating puso at kapayapaan at kaligtasan. Kung mahalaga na matugunan ang ating material o pisikal na pangangailangan, lalong mahalaga na matugunan ang ating emosyonal at espiritual na pangangailangan. Sa kasunod na bilang, ano ang tiniyak ng ating Panginoong Kristo na gagawin ng Amang nasa langit sa mga lubos na nagtitiwala o naglalaga ng pag-asa sa Kanya? Ang sagot, magsihingi kayo, kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan.
mga kapatid, mga kabataan, sa pamamagitan ng pananalangin, mahihingi natin sa Diyos ang lahat ng ating nangangailangan. Kaya dapat marunong manalangin ang bawat isa sa atin, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Dapat tayo ay mapanalanginin. Sa ikapitong bilang, bakit natin maaasahan ang pagtulong at pagkakaloob ng Diyos ng ating pangangailangan kung hihingi tayo sa Kanya? Ang sagot, o anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, marunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit, na nagbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Sa ikawalong bilang, sino ang tiyak na tatanggap ng mga mabubuting bagay na hinihingi nila sa Amang nasa langit? Ang sagot, at anumang ating hingin, tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Dapat nating maunawaan at makilala na ang Panginoon Diyos ang gumawa o lumikha sa atin. Napakahalaga ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ng Diyos sa lahat ng larangan o aspeto ng ating buhay. Kailangan natin siya upang maging makabuluhan at kalugod-lugod ang ating buhay sa paningin niya. Kung walang Diyos sa buhay natin, mararamdaman natin ang hindi maipaliwanag na kakulangan, na hindi mapupunan ng kahit anong bagay na natamo natin sa daigdig. Hayaan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang maghari sa ating buhay sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Sa kasunod na bilang, anong dakilang kapalarang nakalaan sa mga lingkod ng Diyos na ang buhay na ipinagkaloob niya ay ginugol sa pagtupad ng kanyang mga utos? Basahin natin ang sagot. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Mapapalad ang mga nagsisitupad ng kanyang mga utos upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng pintuan. Kaya yung masunurin sa utos ng Diyos, tiyak na maliligtas. Anong isa sa napakahalagang utos ng Diyos na dapat matupad, lalo na ng mga kabataan, para sila ay tiyak na magtamo ng kaligtasan? Yung paggalang, pag-ibig sa magulang. Kaya mga kabataan na nakikinig sa amin ngayon, igalang ninyo ang inyong ama, ang inyong ina. At yan ang unang utos na may pangako. Pagka kayo naging masunurin sa inyong mga magulang, pagka kayo naging masunurin higit sa lahat sa ating dakilang Diyos, magmamana kayo ng buhay na walang hanggan. Sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, dalanan niya ang gantimpala. Ang mga nagsitupad sa utos, magmamana ng buhay na walang hanggan, papasok sa bayang banal. Kaya kung pinahalagahan natin ang taglay nating buhay sa daigdig, nabatid nating maigsi o pansamantala lamang at puno pa ng kabalisaan,
Marami pang mga suliranin. Lalong dapat pagtalagahan ang buhay na walang hanggan na inilalaan ng Diyos doon sa langit. Ang buhay natin doon, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, wala nang sakit, sapagkat ang lahat ng mga bagay ng una ay lumipas na. Kaya doon sa Bayan Banal, makakapiling natin ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Kristo, magpakailan, kailanman. Upang matiyak natin ngayon pa lang na tatamuhin na natin ang buhay na walang hanggan, tiyakin natin na ang ating pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Lagi rin tayong maging mapagpasalamat sa mga pagpapala at basbas ng Diyos sa ating buhay. Yan ang ating leksyon bago tayo manalangin. Basahin natin muli ang paksa ng ating tinalakay. Kung bakit marapat na itiwala nating lubos sa Diyos ang ating buhay at ang ating kapalaran. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli namin tinanggap ang iyong mga salita. Loobin mo, Ama, na ang iyong mga katotohanan patuloy na maging tanglaw sa aming buhay para wag kaming maligaw ng landas, makarating kami sa piling mo sa araw ng paghukom. Tuloy mong pagpalain ng mga magulang. Aman Diyos, gamitin mo silang mabisang kasangkapan sa pag-akay sa kanilang sambahayan sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Kalakip mong basbasan ang kanilang mga anak. Bigyan mo po ng magandang kapalaran. Huwag mo sana silang ibibigay sa masamang sanlibutan. At ano man ang kanilang marating sa buhay na ito, mamalagi po ang pagkilala at katapatan sa iyo. Ama, patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.